bumambling, no? Ngayon ay June 17, 2026 at ang oras ay 6:33 ng umaga. Kaya gising na mga kasambahay! Gising na kayo! Gising. Gusto nyo bang maging mas may kabuluhan at mas energetic ang inyong araw? Naku, samahan nyo kami dahil mas masaya ang umaga dito sa Good morning, Kuya! At narito ang ilan sa mga aabangan ngayong umaga. Mula sa paglilinis ng mga bahay sa Paris hanggang sa pagiging fashion photographer ng mga celebrity at luxury brands sa Europe, isang patunay na walang imposible sa taong may pangarap at determinasyon. Tulad ng nakaka-proud nating kababayan na si Mark Eliar at ang kanyang inspiring journey mula sa simpleng simula hanggang sa kanyang binuong pangalan sa Paris, France. Abangan ang kanyang kwento mamaya sa Buhay Pinoy. Uy, nakikita ko siya sa social media. Ang galing niya, mga pinipicturean niya mga fashion artista. photographer. Oo, grabe. Napakahusay. At ito naman, isa pong masarap na traditional Filipino dish ang ituturo sa atin mamaya ng ating guest na si Chef Marilyn Macias for today. Good morning, Chef! Good morning, Hi, good morning, sir. Good morning. Hello po! Ako, excited na ako kasi gutom na ako eh. Kaya tutok na kayo mga kasangbahay sa step-by-step process ng kanyang ibabahaging special recipe sa Cook It Right. At alam niyo ba, na sa murang edad pa lamang ay pwede nang ma-prevent ang pagkakaroon ng cervical cancer. Mamaya ay alamin natin kung ano nga ba ang bakuna na pwedeng magprotekta sa atin mula sa human papilloma virus o HPV. Alamin natin yan sa ating usapang pangkalusugan. At para naman sa mga mabilis mabiktima dyan ng deserve ko to at nahihirapan sa pagsisimula ng kanilang savings. Alam nyo ba na may mga simpleng habits at practical hacks para mas mapadali ang pag-iipon? Yan ang ituturo sa atin mamaya ng isang financial advisor na si Mr. Edward Salde. Gano'n ba ka-deserve dapat kasi? Dapat ba, ano ba yung mga dapat gastusin at mga hindi dapat gastusin, di ba? Oo, siguro dapat sabihin na natin, hindi ko deserve to kasi wala akong pera. Talang hindi Kasi wala kang pera, Wala akong magugutom pera, ka kaya na. hindi ko to deserve. Ayan. Pero speaking of finance, ano ang motivation ba ninyo para mag-ipon? Kung kayo, ngayon ba, nag-iipon ba kayo ngayon? May ano, Bakit mo tinanong? siyempre may pakonti-konti. Pero kasi yung motivation ko talaga is ang bilis tumakbo ng mga araw at patanda na tayo. So, yun yung parang motivation ko. Kailangan magseryoso sa ganyang mga bagay. Lalo na trentahin na ako, seryoso dapat sa mga ganyan. Okay, ikaw, si Broski. Napaano ka dyan, ha? Oo, Napakonsentrate nag-iipon ka. ako. Hindi na ako natawa. Yun lang, nag-iipon ako. Okay. Nag-iipon ako ng mga memories. At least mayaman ka sa Oo, memories. mayaman ako sa May memories. savings ka sa At memories. saka ano na lang, good works. Oo nga yun. Yun lang iniipon ko talaga eh. Charity works. Yung pera na medyo na... Mameta natin kay Edward kung paano ba. Tulungan niya ako. Nahirapan Pero ako kasi kung ako medyo mahirap talaga mag-ipon ngayon kasi ang mahal ng bilihin, ang baba ng sweldo ng mga kababayan natin, di ba? Minsan minimum lang. Tapos, paano nga ba isusurvive kapag nagkasakit ka, di ba? Kaya medyo mahirap. Pero pwede naman, posible naman. Tanong natin mamaya paano sa ba guest yan? natin Oo, kung sige, paano. sige. No? Pero kayo naman po mga kasangbahay, ano ang motivation mo para mag-ipon? I-comment nyo lang ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, I-comment mo na! Narito naman ang ating advisories para sa araw na ito. Unahin natin ang announcement ng Philippine Statistics Authority o PSA. Available na kasi ang Administrative Petition for Correction Automated System o APCAS sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ibig sabihin, pwede na kayong mag-file ng petition ng correction sa inyong civil registry documents. Para sa kompletong listahan ng local civil registry office na available ang APCAS, puntahan lang ang Facebook page ng PSA sa @psa.gov.ph. Diba? Mas madali na kasi dati nga, kunyari, meron kang ipapa-revise dun sa, kunyari, birth certificate. Di ba, ano yung isa sa mga common na yun, nagkakamali.
minsan yung date, mali, or minsan yung pangalan. Yung sex Gender, minsan. oo, nahirap. Minsan lalaki tas babae siya. Oo nga. Kaya, Nangyari yun. before, ang hirap, ang daming steps, di ba? Ang daming mong pagdadaanan. Itong meron ng Appcast. Kumbaga, almost cut in half yung mga yung procedures, kaya mas madali at mas accessible sa lahat ng mga kasambahay. Kaya sa mga kasambahay natin na merong gustong i-correct doon sa kanilang mga civil registry documents, mas maganda, i-check nyo kung ano ba yung mga lugar na pwede kayong pumunta. Tama. O ito, para naman sa ating mga kasangbahay na naghahanap ng trabaho, sakto-sakto para makapag-ipon na rin tayo. Hiring ng isang Secretary Administrative Officer 2 ang Securities and Exchange Commission o SEC. O hiring po ang SEC ng Administrative 2. Ang good news po dito ay ine-encourage pati ang mga persons with disability, members of indigenous community at lahat po ng sexual orientation and gender identities na mag-apply upang makatulong na protektahan, i-promote po ang market integrity at i-maintain ang maayos na pamamahala sa bansa. Ang mga requirements dito ay application letter, notarized personal data sheet o PDS, scanned copy ng performance rating noong last rating period kung applicable. Pero kung wala naman po, huwag niyo na po siyang isama. Kopya ng Certificate of Eligibility mula sa CSC, kopya ng Certificate of Board Rating mula po sa PRC, kopya ng Certificate of Membership in the Philippine Bar, valid professional license para sa mga posisyon na kailangan ng practice of profession, kopya ng diploma at transcript of records o TOR, kopya ng training certificates na nasa PDS at notarized declaration of relatives na nasa sector. Ang deadline ng applications para dito ay on or before June 19, 2026. Naku, malapit-lapit na. At para po sa kompletong detalye, bisitahin lang ang website na makikita sa official Facebook page ng SEC na @PhilippineSec. Kompletuhin nyo na kasi Dami. 2 days from now, Ngayon. ang daming requirements. Kaya requirements dapat pala. kompleto na kayo dyan. Habol pa. Pero alam nyo ba na sineselebrate natin ngayong linggo ang Typhoon and Flood Awareness Week. At dahil dito, binigyan din ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, abbreviated as PAG-ASA or DOST PAG-ASA, ang kahalagahan ng pagiging handa. Kaya naman, iba't ibang aktibidad ang kanilang inihanda para sa ating mga kababayan tulad ng Kapit Kaalaman Conversations. Meron ding maagap seminar at iba't ibang public information campaigns. Bukod pa dyan, nag-launch rin sila ng Panahon Weather App kung saan pwede nating makita ang real-time weather information. Nandyan din po ang location-based alerts at may tropical cyclone bulletins, rainfall at thunderfall warnings, flood advisories at weather forecast. Available ito sa App Store at Google Play Store na pwedeng ma-download ng libre sa lahat ng mobile devices. Ba? Ito yung magandang application ng natin, ng mga AI technology natin ngayon na sa isang app lang makikita mo na. Kasi minsan meron sa mga navigation, which is sa mga sasakyan, 'di ba? May mga GPS navigation na mga parang tablets na ganyan. May mga forecast, weather forecast, pero hindi ganito ka detailed kasi ito may mga flood warnings. Minsan di naman pinapakita yun sa mga sa mga apps kung saan bang lugar yung mga pagka-umulan baha na. Lalo na kapag nasa sasakyan ka, maganda yung mga alerts tungkol dito para alam mo na kung saan ka iiwas, saan ka dadaan. Magandang technology to. Download na natin Panahon Weather App from PAG-ASA. And speaking of weather, ito naman ang ating weather updates ngayong araw base sa report ng PAG-ASA. Dito sa Metro Manila, nasa 25 to 32 degrees ang temperatura at nasa 10% lang ang tsansang umulan. Ganun pa man, manatili pa ring alerto dahil kahit ang kaunting ambon ay pwedeng magdulot po ng lagnat kung mapabayaan. Kaya lagi po tayong mag-ingat mga kasangbahay. Yes, at meron din pong 10% na tsansang umulan sa Cebu and 26 to 33
to 33 degrees Celsius naman po ang temperature. Kaya kahit may kaunting chance ng pag-ulan, ay magdala pa rin ng portable fan kung lalabas at magsuot ng preskong damit para safe ka sa init at makaiwas sa heat stroke. That's right. Yes. At dahil dyan, Yan na. kasi nagugutom na ako. Oo nga, check. Sisilipin ko Oo. na yung mga gagawin natin Yung sa almusal kusina. natin. Ano natin? Mamaya na ulit. Konti lang tayo, marami tayong makakain dyan. Sige, Silin, habang pupunta Silin doon sa Davao naman, aabot sa 25 to 32 degrees ang temperature at 30% lang Hi, chance Chef. of rain. Kaya wag Morning po. ilong ang ating mga alagang Wow. tayo para di po sila mabilad, mabasta. Sa Baguio naman, 18 to 25 degrees ang temperature at 10% chance lang ang ulan. Kaya huwag kalimutan magsuot ng jacket. Nako, mura pa naman dyan. Oo, Paano kung daming asa bumili mga jacket dyan eh? Oh, mag-gloves na rin para feel natin yung lamig, di ba? Stay safe and stay informed, mga kasangbahay. Yon. At ito, suminag naman kaninang 5:27 ng umaga ang haring araw. At kung hindi nyo naman naabutan yan, ay abangan nyo na lang ang sunset mamayang 6:27 ng hapon. Para naman mas cozy ang ating morning, simulan na natin ang pagluluto ng almusal kasama si Celine. Celine, good morning. Kumusta dyan? Mga kasangbahay, good morning sa inyo. Para mas masarap ang luto natin, syempre kailangan fresh ang ating ingredients. Kaya i-update ko muna kayo sa presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa Metro Manila. Sa bantay presyo po ng Department of Agriculture, as of June 16, 2026, ang atin pong rice ay meron tayong 20 pesos na available, yung tinatawag po natin na Kadiwa Rice for All. 20 pesos po per kilo yan. Pwede nyo pong ma-avail ang 20 pesos rice sa Kadiwa sites sa Quezon City, Parañaque City, Caloocan City, Taguig City, Pasay City at Valenzuela City. Meron din po sa Mandaluyong at Makati City. Sa mga imported naman po na bigas, naglalaro po ang presyo, 45 pesos to 80 pesos kada kilo. Ang local rice naman po ay 35 pesos to 68 pesos kada kilo. Para naman po sa karne, ang buong manok po ay naglalaro sa 160 pesos to 250 pesos kada kilo. Sa isda naman po, ang bangus ay 170 pesos to 280 pesos kada kilo. Sa gulay naman, ang sitaw ay 70 pesos to 220 pesos kada kilo. Ang talong ay 50 pesos to 130 pesos kada kilo. Ang kamatis ay 40 pesos to 100 pesos kada kilo. At ang lettuce ay 50 pesos to 350 pesos kada kilo. Sa mga spices naman po natin tulad ng bawang, 110 pesos to 450 pesos ang bawat kilo. Ang pulang sibuyas naman po ay 70 pesos to 160 pesos kada kilo. Ang puting sibuyas ay 60 pesos to 150 pesos kada kilo. Ang sili ay 150 pesos to 280 pesos kada kilo. At ang luya ay 110 to 250 pesos kada kilo. Sa iba pang commodities natin, mga kasangbahay, tulad po ng asukal na pula or brown sugar, 64 pesos to 82 pesos kada kilo. Ang itlog po ay 5 pesos to 14 pesos kada piraso. At ang cooking oil naman po natin ay same pa rin, 80 pesos to 190 pesos kada litro. Kaya i-budget nyo na po ng mabuti ang mga bibilhin nyo po ngayon sa palengke para mas magkasya mula agahan hanggang hapunan. O ngayon, bukod sa mga presyo, syempre, pasayahin natin ang umaga natin para mas masaya ang ating morning. Dapat busog tayo. Kaya ngayon, alamin natin at makakasama nating magluto ang ating special chef for today. Dahil ang lulutuin natin ngayon ay paksiw na bangus kasama ang ating chef na si Chef Marilyn. Hello. Good morning, Chef. Good morning. Bati po kayo sa ating kumakasangbahay. Good morning, everyone. Ayan. Ayan, Chef. Good morning po. Chef, ang lulutuin po natin ay paksiw na bangus. Naku, alam niyo po ba na hindi po ako masyadong mahilig sa paksiw na bangus, pero na-enjoy ko po siya kapag kinakain ko. Ang gusto ko lang po dito, Chef,
boneless po siya. Ay, Tama yes, po ba? exactly. Ang dala ko ngayon ay boneless. Oo, kasi parang yun po yung... Bunuan. Opo, yun po yung problema ko pag kumakain ng bangus kasi matinik po ang bangus, di ba, chef? Oo, pero ayan, I made sure na wala nang tinik yan. Yes. Sige, chef, ano po ba yung mga ingredients po natin sa pagluluto ng paksiw na bangus? Alam mo, ang bangus, kaya isa to sa paborito ko ay napaka-easy. Meron Apo. tayong bawang, luya, Apo. sibuyas, sili. Ayan. Apo. So, meron din tayong vinegar, may water, may salt tayo dito and pepper. Ayan. Madali lang po pala Sobrang ang dali lang paksiw. siya, yes. Opo. Napakadali niya and then ang mura niya din. Opo. And then ilang family na yung makakakain. Tama. Yes. Naku, kailangan lang talaga, matuto tayo ng tamang technique. Paano po ba talaga magluto ng paksiw, chef? Pwede na ba nating umpisa? Sure. Yan, Sige, sige. chef. Ilalagay na muna natin ang ating mga ingredients like Ayan, buksan muna natin yung kala natin, chef. maya-maya na. Ay, mamaya na. Maya-maya. kakain ba? Ilalagay muna natin ang ating luya. Ayan. Bawang So, luya, bawang, and sibuyas. at sibuyas. Kung gusto mo ng mas masarap na bangus, mas madaming bawang is good. Opo. Yes. And then, pwede na nating ilagay ang ating fish. Ayan. Sorry, nakalimutan ko ang aking gloves. So, ayan, ilalagay na natin siya. Yung iba, naglalagay dito ng pechay. It's depend naman sa inyo yon. Opo. Ayan. Sa amin, chef, naglalagay kami ng talong. Yes, ayan, meron tayong talong. And then, mamaya, meron din tayong, nakain ka ba, ma'am, ng ampalaya? Opo. Ayan, very good. Gusto ko po yung ampalaya. Ayan. Lalagyan lang natin siya ng talong. Iwa lang din tayo ng talong. Yes. Chef, ito bang pagluluto, ito po ba pangarap nyo nung bata kayo? Gusto nyo talagang maging chef? Yes, 6 years old pa lang ako, every time nagluluto ang tita ko, nakatanga na ako sa kanya sa kusina. And ako na yung nangungulit kung ano yung mga gagawin. Opo. Ayun, so, ito lalagyan na natin siya ng... Talagang minsan, Vinegar. calling yung mga ginagawa natin. Yes, that's why 7 years old ako, 6 or 7 years old ako, marunong na ako magsaing. And then, 7 years old na mamalengke na ako niyan. Marunong na ako makipagtawaran yan. Ayan, salamat sa lola ko. Yes. So, then, asin. So, nilagay na rin natin dito yung pepper. Opo. So, lalagyan lang din natin siya ng konting oil. Alam niyo, chef, hindi ko alam na sa pagluluto ng paksiw, hindi pala dapat binubuksan yung kalan agad. Ngayon Oo. ngayon ko lang nalaman yun. Ayan. So, kung gagayahin niyo ito mga kasangbahay, try niyo rin yung ibang technique naman ng pagluluto ng paksiw. So, ayan. Hahayaan lang natin siyang kumulo. Opo. And then, pag nakita natin na medyo white na yung fish, means luto na siya. Apo. Ibig sabihin po ba nito, chef, pagkalagay ng mga ingredients, maghihintay na lang talaga. Yun lang Yes. talaga ang gagawin. Yes. Oy, grabe. Sobrang Kaya, dali while lang pala. waiting, pwede ka pang makagawa ng ibang bagay. Ibang bagay. Yes. Opo. Pero ito, chef, paano ko po malalaman kung yung mga gulay luto na? Pag nag-iba na yung texture ng kulay niya, it means luto na Ay, rin. naku. Ayun na. Mga madali lang. Kumbaga sa tambog-tambog lang tayo ng mga kasangbahay. Tapos luto na siya. Hintayin Yes. lang natin siyang kumulo. Oo. Ayan. Pero eto, chef, para naman po humabol sa mga humahabol po sa ating live stream ngayong umaga, meron po kasi kaming question kanina pinag-uusapan namin. Ang usapan po namin ay tungkol sa mga kaperahan. Chef, Naku. Sabi na nga ba, mat yan eh. Kayo po ba, chef? Ano po ba yung motivation nyo para makapag-ipon po kayo? Ako talaga yung tinanong. Hindi, ako kasi wants versus need. Oo. So, binibili ko madalas yung kailangan ko. Saka na yung Mga gusto ko. Yes. So, ganun lang. Magandang tip yan, chef, sa mga kasangbahay natin. Kasi minsan, nakakalimutan natin na hindi naman nga natin to kailangan. Yes. Pero bili lang tayo ng bili. Nabubudo lang tayo ng mga lumalabas sa Facebook eh. Totoo yan, especially kapag yung mga gadgets. Opo. Di ba? Like, may palabas na naman na bagong Opo. model, ganyan. So,
pareho lang din naman makaka-text ka, di ba? Opo. Makaka-text ka, May internet din. makaka-call ka, di ba? Yun. Pero, kasi Except na lang dun sa mga Nokia 5110. yung mga luma Yes, na chef. oo. Ayan. Pero sa ating mga kasangwahaya, kayo naman, turuan nyo din kami. Ano ba yung mga motivation nyo? Kasi baka ma-inspire kami sa sagot ninyo. Ano ba ang motivation nyo sa pag-ipon? Share your answers down below sa ating Facebook at YouTube Live. Dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, chef, sabay tayo. I-comment mo na. Ayan. Ayan na. Aabangan namin yung mga sagot nyo. At abangan nyo naman mamaya ang financial tips, advice, and guidance ng ating special guest sa pagbabalik ng Good Morning Kuya. Nagbabalik ang Good Morning Kuya! Isa po sa mga hamon na kinakaharap ng maraming Pilipino ngayon ay kung papaano pagkakasyahin ang kinikita sa patuloy na pagtaas ng gastusin. Minsan, kahit gaano tayo kasipag magtrabaho, pakiramdam natin, mas mabilis pa rin nauubos ang ating budget dahil sa mga bayarin, pang-araw-araw na pangailangan at mga hindi inaasahang gastos. Kaya naman mahalagang matutunan natin ang tamang paghawak ng pera, hindi lang para makaraos sa mga bills, kundi para makapag-ipon tayo. Yan ang tuturo sa atin today ng isang financial advisor na si Mr. Edward Salde. Good morning po, good morning. Good morning, Sir po. Edward. Welcome. Good morning kuya, good morning ate, and syempre po, good morning sa ating mga viewers. Oo, matanong lang natin, no, para sa mga kasambahay natin na first time nag-tune in dito, gano'ng katagal ka na ba sa profession na ito? Paano na ba nag-grow yung career mo? Bali nag-start ako dito sa profession na to, way back pandemic pa. So almost 5 years na rin. Okay, oo. Yun. So kumbaga itong industry na to na finances, kumbaga somehow naging part na rin, malaking naging part na to sa journey ko. Since doing this for 5 years, may mga natulungan na rin. Especially aside from being a financial advisor, insurance agent nito sa isang insurance company. Yun, at na-mention nga natin kanina no, about yung sa mga pag-iipon, ganyan. Pero ano ba yung mga karaniwang challenges na kinakaharap ng mga tao pagdating sa pagmamanage nila ng kanilang mga pera? Ayun, magandang tanong po yun, Sir Ian. Bali, based din sa mga research and sa mga articles din na pinabish ng mga financial institution, isa sa mga common mistake pagdating sa pagmamanage ng pera is yung una, living beyond your means. Kumbaga, ito yung paggastos ng higit kaysa sa kinikita mo. Or let's say in English, no, spending more than what you earn. Okay? And isang best example na po pwede natin i-share is yung credit card. Credit. Okay. Credit card. Kumbaga, sa credit card kasi lalo na if hindi ka responsible sa paggamit, di ba? Isang indicator na merong problema is kapag hindi mo nababayaran in full yung credit card mo. Kapag hindi mo nababayaran in full yung credit card mo, ibig sabihin meron mali. Meron tayong something to improve, something to work on, and yun nga, pangit din siya kung lagi na lang yung amount due yung nasa-settle natin. Okay. Then, aside doon, sa living beyond your means, is hindi rin nakapag-prepare for retirement. Okay? According sa studies, 8 out of 10 Filipinos no, hindi financially prepared pagdating sa kanilang retirement. But good thing naman, sa generation natin ngayon, at least nakikita natin yung mga things to work on Okay. para once naman na tayo dumating sa retirement age natin, kahit papano, financially prepared tayo. Pero sa dami ng gastusin ngayon, ano ba yung mga pwedeng gawin para mas maayos na ma-manage yung finances araw-araw? Meron bang mga simpleng system na pwedeng sundan ng mga kasangbahay natin? Kasi I think isa sa mga parang excuses palagi ng mga tao para hindi makapag-ipon. Ang liit-liit lang ng sweldo ko, ano pang may ipon ko dito? Wala nga natitira minsan. Paano ako makakapag-ipon? Ayun. Actually, Miss Celine, dumating rin ako sa ganyang punto. No? Lalo na nagsisimula pa lang ako magtrabaho. Okay, so gusto ko lang din i-share kung paano ko i-manage personal yung finances ko. So, ito siya. So, siguro umpisahan muna natin sa tinatawag nating income. So, ang ginagamit kong principle sa pag-handle ng pera is yung tinatawag natin 3 bucket rule. 3 bucket. Bucket. Bakit? Bakit? Itong 3 bucket rule na to, andyan yung essentials, savings, then travel. Okay. So, personal, ang ginagawa ko, umpisahan muna natin sa tinatawag na income. Then, itong income na to, hinahati ko siya sa dalawa. Andyan yung non-nego and negotiable. Okay. Kapag sinabi natin non-negotiable, ito yung mga hindi po pwede mawala. Okay, then negotiable, ito yung pwede natin i-adjust or kahit itabi na muna. Okay. Then, under non-nego, hinati ko siya ulit sa dalawa. Andyan yung essentials
and yung for future. So under essentials, andyan yung electricity, pambayad sa tubig, pambayad sa internet, pang-araw-araw na pagkain, and charity. At the same time, for future naman, no, andyan din yung savings, for emergency fund, and syempre sa insurance din. Sa savings, no, gaya nga ng sabi mo, si Celine, maganda rin kasi na alam mo kung para saan ka talaga nag-iipon. Kasi once na-clear sa'yo yung purpose, yun din yung magmo-motivate sa'yo mag-save. Pangalawa, hindi lang sapat na savings meron din tayo. Maganda rin meron tayong tinatawag na emergency fund. Which is yun nga yung 3 to 6 months ng monthly expenses natin or monthly income. Para if something happen na unexpected, emergency, at least meron tayong pwedeng paghugutan. And lastly, insurance, no, hindi sapat na meron lang tayong savings, maganda rin protected tayo. So once na nasettle ko na yung bills ko, once na nakapagtabi na ako for savings, emergency fund and insurance, that's the time kung magkano matira, okay, kung magkano matira, ayun naman yung i-allot ko, let's say, para sa sarili. Andyan naman papasok yung travel, or kung meron man akong gustong bilhin para sa sarili. Yun po. Yun pala. So, pwedeng gawin din to ng ating mga kasangbahay, no? Para meron din silang idea. Paano ba nila, mababudget yung kanilang kinikita na meron pa silang maiipon at matatabi in the future? Yes po, Cecilyn. Mahalaga din kasi, yun nga, mahalaga talaga pagdating sa pagmamanage ng pera is alam mo, or let's say, natatrack mo kung saan ba napupunta yung mga expenses mo. Okay? And isang advice din, no, pagdating sa pagmamanage ng pera, hindi lang din kasi pala sapat na puro ipon lang. Oh. Okay? Kasi pag puro ipon lang, meron tayong tinatawag sa psychology na minsan nade-deprive na natin yung sarili natin. So, doon pumapasok yung stress. At the same time, pag sobrang gastos naman, doon naman pumapasok yung problema. Utang, and kung ano man. So, dapat balance lang. Oh, hindi yung parang sinasabi na baka puro needs lang, wala nang wants, no? Kailangan meron pa rin tayong, kumbaga, naglalaan ka para sa mga wants mo. Diba? Para happy-happy din tayo. pero yung mga tips mo naman kung paano hinahati yung income mo between needs, wants, savings, at emergency fund? Paano ba yung ginagawa mong hatian? Ayun, kumbaga, based dito sa ginagawa ko rin, let's say, pag-track ng expenses, every time na pumapasok ng income ko, una ko muna kinoconsider dito yung essentials. Siyempre kasi kapag hindi bayad yung kuryente at tubig, mapuputulan tayo. Problemang malaki yan. Malaking problema yan. Then, doon ako mag-set aside for savings naman. Ayan, yung para sa future. Then, kung magkano matira, ayun na yung, gaya po sabi niyo, Sir Ian, pantreat sa sarili para hindi naman puro ipon lang. Somehow, balance lang. Ito kasi palapit na naman yung iba't ibang mga okasyon, may mga seasonal occasions. Paano sa pagdating sa mga ganito, mga special occasions, saan natin i-categorize yung mga ganong gastos? Needs, non-negotiable ba siya or nasa negotiable siya? Kasi, syempre, kapag kunyari, may mga okasyon, mas advisable ba na hindi na ako pupunta kasi ayokong magdagdag ng expenses ko kasi nakaplat na yung mga yung income ko para dito lang. Ayan. So magandang tanong yun, lalo na pagdating sa mga seasonal occasions, halimbawa tulad ng birthday, di ba? Maganda isama rin natin siya sa budget. Kumbaga, ayun nga isang advice din na mukha siyang madali pakinggan, pero hindi rin na-realize ng iba, yung planning ahead. Okay, so ako po personally, halimbawa, let's say, kung meron man tayong, let's say, birthday or any family events na pwedeng gawin, kasama sa sa planning ahead is yung magkano bang kailangan? Magkano ba kailangan at the same time, kailan ba balak gawin? Kasi once na ma-identify mo na magkano budget ang kailangan, at the same time, kung kailan ba balak gawin, mas madali sa'yo magtabi buwan-buwan na hindi ka nabibigla isang bagsak. Okay. Na isang bagsakan. Dapat talaga magpe-prepare. Pag yung birthday ko kasi bukas, Oo, biglang nagyaya na. Oo, biglang ayaan na. Tapos wala na pala budget. Wala ng budget. Pero sa mga ganyan, sa mga ganyan celebration, paano hinahandle ang pressure ng celebration spending, lalo na sa mga family at friends? Ayun. Pagdating naman po sa pag-handle ng mga pressure, lalo na pag mga seasonal occasions, no, ako personally, isang effective way na nirealize ko, okay din naman, and effective siya sa akin, is yung pag-set mo ng limit. Okay. Kasi once na nakapag-set ka na ng limit, ang mangyari dyan, una, kontrolado mo or manage mo yung budget mo. Pangalawa, once na manage mo or handle mo yung pera mo, iwas ka sa problema. Since nakapag-set ka ng limit,
may iwasan mo magkaroon ng problema gaya ng utang. Pangatlo, mas masarap sa pakiramdam na naibigay mo sa parents mo, sa kamag-anak mo, na hindi ka na problema kung saan kukuha ng pambayad or kailangan pa saan kukuha ng pera pandagdag. Sabi nga, hindi mo naman kailangan lagi sumabay sa uso. Tama. Hindi kailangan maging engrande. Kasi minsan hindi naman sa kung halaga, hindi naman sa halaga na susukat yung pagmamahal. Pero di ba, kung saan din ang galing. Tama yan. Sana mas maging understanding lang din yung iba. Kasi minsan may mga biglaan ng yaya. Ayo. Kaso wala ka namang budget. Sana maintindihan lang pag sinabi, ay wala akong budget ngayon sa mga ganun. Sana mas maging tayo, understanding tayo sa mga ganun na hindi naka-plot yung gantong gastos, hindi kayang ganun biglaan. Hindi na yung para magtatambo ka pa. Di ba? Tsaka kung magsiset ka ng mga ganun, mga celebration, mga event, plan ahead, no? Sabihan mo agad yung mga i-invitein mo. Kasi syempre, di naman natin alam yung mga, nila, yung kumbaga, mga financial status nila, di ba? Kaya plan ahead para tayo ng mga guests. Maging tayo, responsible sa pagpa-planning. Saka maging considerate. Minsan kasi dami ka nababasa sa social media. Halimbawa, uy, ninang ka ng inaanak. Yung inaanak mo, birthday Oo na mo. nga eh, Birthday na sa isang linggo, ikaw may sagot sa lechon na, ha? Magugulat ka na lang na, Biglang may bigla kang responsibilidad. binigyan ng di ba, responsibility. Pero sa mga kasangbahay naman po natin, kung meron po kayong isang simple habit na maipapayo para sa kanila, para mas maging maayos yung finances nila, ano po yun? Siguro, pagdating sa simple habits, no, paano i-manage yung pera, sa akin, ang may advice ko, pwede 3. Sige po. Okay. Ayan, siguro 3 habit na pwede natin ma-advise para mas ma-manage natin yung pera natin is una, track your expenses. Pangalawa, stick to your budget. Then, pangatlo, have a financial plan. Kasi una, kapag naka-stick ka sa budget mo, kumbaga, well-manage yung pera mo. At the same time, pag nakatrack mo yung expenses mo, good sign siya. Kasi ibig sabihin, meron kang awareness kung saan napupunta yung pinagpaguran mo. At the same time, pangatlo, financial plan. Kumbaga, in times of emergency, alam mo na meron ka pwede paghugutin. Pero para sa mga kasambahay naman na sinasabi nila, sakto lang yung monthly na sweldo nila or ganyan. Posible pa rin ba makapag-ipon or masunod itong mga tips na ito? Paano, kung posible, paano ba nila magagawa? Ayun. Maganda tanong yun na Sir Joshua kasi isa rin sa mga nabasa ko, isang mahalagang factor din pagdating sa pag-handle or pag-manage ng pera is yung mindset. Okay? So, halimbawa, yung 10 piso, yung 10 piso kung papakinggan natin siya, mukha siyang maliit. Pero sa ibang tao kasi, ang ginagawa, 10 piso lang naman yan, gagastusin ko na lang. Okay. Pero meron din naman ibang ginagawa, 10 piso lang yan, pero iipunin ko yan. Diba? Kasi yung simpleng 10 piso na yan, lalo na kung estudyante ka, sa 5 araw na meron kang pasok, makabuo ka ng 50 sa isang buwan, merong 4 na linggo. So, ibig sabihin, yung 10 piso na yun, pag naipon mo yun sa loob ng isang buwan, meron kang 200. Yes, So, kumbaga somehow, mindset lang din siya. Hindi siya malaki ba, maliit. Nasa way mo rin kung paano talaga, kung yung perspective mo rin pagdating sa pag-iipon. So, start small siguro, no? Hindi naman kailangan kasi, baka iba, iniisip nila, hindi ko kaya mag-ipon kasi sakto nga lang, konti lang talaga yung allowance ko for that. Hindi naman dahilan yun, para hindi na makapag-ipon. Kasi pwede naman magsimula ng kahit maliit lang. Opo. Mas maigi nang meron kaysa nga wala. Okay. Yun. Kahit maliit, at least meron. Yun, Sir Edward, sa tingin mo bakit mahalaga yun para sa mga kasangbahay natin? No? Bakit mahalaga ang financial preparation? Hindi lang para sa seasonal occasion, kundi sa buong taon. Ayun. Mahalaga rin yung magkaroon tayo ng planning. Hindi lang during seasonal occasions, pero halos araw-araw. Simply because, sabi nga, life is unpredictable. So, hindi natin alam yung bukas. Kapag nakahanda ka, less stress, less worry, alam mo na meron kang paghuhugutan. Okay? At the same time, since meron kang paghuhugutan, somehow, hindi ka ganun ka-struggle. Tama. Okay? Less So, yun po. Tama. Sir
Edward, last question. Para din sa mga kasangbahay natin. Kasi parang very intimidating kapag sinasabi nila na, uy, maghingi ka ng tulong sa mga financial advisor para matulungan ka. Pero yung iba, sasabi, wag na, wala naman akong pera. Bakit kailangan ko pang magtanong sa kanila? Pero ano po ba yung kahalagahan na ang isang tao, meron siyang financial advisor at ano po yung pinaka-main na matutulong nyo para sa mga kababayan natin para magkaroon sila ng financial intelligence man lang? Yun, magandang tanong yan, no? Actually, before pa naman ako pumasok sa ganitong industry, meron akong financial advisor din. Kumbaga yung ahente ko din. Okay? So, isang mahalagang na meron kang financial advisor din, meron ka rin financial advisor or magpakonsulta sa financial advisor. Kasi somehow, pag meron kang advisor, andun din yung pressure or andun din yung motivation para makapag-ipon. Unlike kapag ginagawa mo lang siya sa sarili mo, unless well-disciplined ka talaga. Unlike sa financial advisor, pwede kayong makapag-financial planning, hindi lang about sa present, kundi pati na rin sa future. Kasama na dyan yung retirement or if meron man, iba ka pang plans, katulad ng, syempre, sa buhay ng tao, dumarating tayo sa iba't ibang stages. So, from simpleng kabataan, darating sa pag-aasawa, sa pagkakasal, sa pagre-retirement. So maganda lahat ng stages na yun na pagpaplanuhan din kasama yung mga financial advisors. Para meron ka ding guide, no? Kung ano yung magandang gawin. Kasi marami silang pwedeng i-advise sa'yo para ma-manage mo ng mabuti yung mga pera ninyo. Yan. At kung nangangailangan sila ng financial advisor, Sir Edward, saan po ba nila kayo pwedeng makontak? Ayun, pwede niyo po ako makontak sa socials ko, sa Facebook, Edward Salde, pwede rin sa Instagram at Edward Salde. Then pwede niyo rin ako makontak sa contact number ko, 0961-068-774. Baka may gusto naman batiin ngayong umaga, go ahead. Binabati ko po una si Kuya Daniel at si Ate Arlene. At the same time, binabati ko rin po yung mga kapatid sa lokal ng Banawe at Peatas B. At binabati ko rin yung mga katrabaho ko at happy birthday sa kapatid ko kasi nag-birthday po siya kahapon. Happy birthday! And good morning po sa inyo. Again, maraming salamat, Mr. Edward Salde, sa napaka-helpful at practical financial tips na na-share mo sa amin this morning. Sa panahon ngayon na halos lahat ng bilihin at gastusin ay tumataas, mahalagang matutunan natin kung paano ba maging wise at intentional sa ating paghawak ng pera. Yun, total na pag-usapan na rin natin ang savings. May added question kami sa iyo, Sir Edward. Ayan ba? Ang ating mga kasangbahay naman, ano yung nga. tsaka yung sa comment section din natin. Ano ba yung motivation mo para mag-ipon? Ayun, very personal yan. Meron ka ba? Ano bang Motivation para sa Sige. pag-ipon. Sige. Motivation ko, syempre bilang breadwinner, isa sa mga nagmo-motivate sa akin para mag-ipon, yung dalawang kapatid. Lalo na kung ikaw yung nagpapaaral sa kanila. Nag-aaral pa ba sila? Yes po, college po. Wow. At the same time, syempre, gaya nga po nasabi niyo, Sir Ian, hindi pwede kasi na yung dumating sa, kumbaga balance lang, no? Hindi lang puro ipon. Siguro isang motivation din yung, kumbaga, sa kabila ng, syempre, trabaho, maganda rin somehow nire-reward mo sarili mo. Yeah. So feeling ko yun din yung isang nag-motivate sa akin, yung paano ko i-reward sarili ko. Pero ayun nga, sa pag-reward naman, kahit simpleng pagkain na sa labas, simpleng nature, sabi nga nila. Ayun. So, yun yung mga motivate sa akin. Yung, syempre, yung family ko. At the same time, yung feeling na hindi rin ako mababurn out sa pagtatrabaho. Tama. Yun, kumbaga balance lang sa lahat ng mga bagay. At ayun, Very good. mga kasangbahay, i-share nyo naman sa mga kasangbahay naman natin. No? I-share nyo naman yung sagot ninyo sa ating Facebook at YouTube Live. Dahil mamaya, babasahin natin yan isa-isa. Kaya, I-comment mo na! At mahalagang announcement naman po para sa publiko. Nagbaba po ang National Disaster Risk Reduction and Management Council na bukas, June 18, ay isasagawa na ang nationwide simultaneous earthquake drill para sa second quarter ngayong taon. Iniimbitahan ang iba't ibang local at government agencies, academic institutions, private sectors, media at overall public na makiisa sa drill at tumulong na maibahagi ang parating na activity. Mahalaga ito dahil aalamin natin dito ang safety tips at mga dapat na gawin para maging handa sa lindol. Kaya,
I-comment mo na. Ano kayo? Iba pala. Pag ready kayo. Kasi yung Oo. iba, di ba, tawa lang sila ng tawa Oo, habang sorry na. earthquake day. Ay, sorry. Sorry na. Grabe ka sa... Makinig kayong mabuti. Kasi hindi natin sure kung kailan ba natin mararamdaman yung ano, 'di ba, yung malakas na lindol. Kaya dapat ready tayo. Tapos seryosohin muna natin kasi tayo din naman yung makikinabang nito. Participate tayo sa mga earthquake Huwag ka natawa drills. ng tawa. Ganun lang talaga, smiling face lang. Ayan, sige. Ito naman, mula sa paglilinis ng mga bahay sa Paris hanggang sa pagkuha ng larawan ng mga kilalang celebrity at luxury brands sa Europe. Ito ang kwento ni Mark Eliar, isang Pilipinong nangarap ng mas magandang kinabukasan sa ibang bansa at handang magsimula muli mula sa ibaba para maabot ang kanyang pangarap. Sa pamamagitan ng sipag, diskarte at walang sawang pag-aaral, unti-unti niyang binuo ang kanyang pangalan sa mundo ng fashion photography sa isa sa mga fashion capitals ng mundo, ang Paris, France. Paano nga ba nagawa ng isang dating corporate employee na baguhin ang takbo ng kanyang buhay at makapasok sa isang industriyang kilala sa matinding kompetisyon? Tunghayan natin ang kanyang inspirational na kwento sa Buhay Pinoy. Yung kagandahan kasi sa ating mga Pilipino, ano tayo eh. Kahit saan tayong panig ng mundo mapunta, hard worker talaga ang isang Pilipino. Karamihan sa ating mga kababayan ay nag-a-abroad in search for greener pastures. Ika nga nila, huwag ka lang mamimili ng trabaho. Kaya mong makasurvive sa ibang bansa. Yan ang naging mindset ni Mark Eliar, isang fashion photographer mula sa Angeles, Pampanga. Hi, my name is Mark Eliar, a fashion photographer based here in Paris. Moving to another country to start a new life is not easy dahil minsan kailangan mong mag-downgrade ng propesyon o mag-upgrade ng edukasyon. Pero hindi na nagdalawang isip si Mark na iwan nilang mag-asawa ang mga corporate jobs nila sa Pilipinas. Alam na namin sa Paris na ang magiging work namin is sa isang cleaner or isang babysitter. Ginrab pa rin namin siya kasi we believe na pwede siya maging stepping stone kung ano man yung mga magiging pangarap o mga pangarap namin. So ang ginagawa ko, sa tuwing nasa biyahe ako sa train, sa buses, lagi ako nag-aaral, lagi ako nanonood ng kung ano yung pwede kong matutunan pa, maidagdag sa arsenal ko. Kaya I think yung sipag, yung pagiging hard worker, yun yung bit-bit ko lagi. Habang hindi abala sa trabaho bilang house cleaner, ay naisisingit niya na makapanood ng mga online tutorial tungkol sa photography at videography. Dito na nagsimulang mahilig si Mark sa pagkuha ng mga litrato bilang isang libangan. Karoon ng interes sa akin yung mga taga-Paris na i-hire ako, ganyan. Pero mga time na yun, minsan libre, minsan sobrang mura ko. Sinubukan ko na mag-message ng mga ibang mga establishments na baka pwedeng mag-photo video sa kanila. Before, gusto ko na talaga sumuko eh. Sabi ko, ayoko na, gusto ko nang ibenta tong mga gears ko. Wala naman nangyayari. And kasi sabi ko, kailangan ko lang ng isang magtitiwala sana na advertising agents. And dun sa isang client ko na during the shoot, ang model, may kasama siyang isang sikat na photographer. After nung shoot, parang na-intrigue sa akin yung photographer na yon. Nung matapos ko ng video, ayun, bigla nagustuhan niya yung output. Inofferan niya ako ng 5 projects. Doon yung parang nafe-feel ko na ito na yon. Dahil sa sipag at determinasyon, sa huli ay nagbunga rin ang paghihirap ni Mark. Sabi niya, gusto niya akong i-hire as full-time videographer, photographer. So ayun, ang nangyari, hinire niya ako and the rest is history. Matapos ang kanyang malaking oportunidad, napansin din siya ng mga Filipino celebrity kaya si Mark na ang madalas nilang piliin para kumuha ng mga litrato para sa kanilang hindi malilimutang alaala sa Paris. Marami akong pinakikinggan ngayon, mas marami akong kinoconsider and mas meticulous ako sa trabaho. And syempre, nandun yung professionalism, kung paano ka makitungo sa katrabaho mo, makitungo sa client. Mas sisipagan mo mag-research ng kung paano mo mas mapapaganda yung isang project. Pagdating naman sa artistic style ay very unconventional ang approach ni Mark. Aniya, dahil sa open book on social media, ay hindi maiiwasan na pare-pareho lang ang karaniwang makikita. Kaya kailangang mas maging creative sa pagkuha ng mga photo angles.
keen into details ka, medyo sharp ka, nagtatry ka ng iba't ibang mga angles mo, ng mga iba't ibang ways on how to differ sa kanilang mga trabaho. Para kay Mark, sa sobrang competitive ng fashion industry, hindi sapat na may talento ka lang. Kailangan mo ring maging madiskarte at marami namang paraan para matuto ng bagong techniques. Nabubuo naman yung isang talent kapag hard worker ka eh. For you to be able to get the best shot, kunwari masyadong crowded, siyempre kailangan madiskarte ka kung saan ka posisyon, no? Kung medyo wala kang diskarte, mahihain ka, ganyan. Hindi mo maibibida yung talent mo eh. Bale, if you will be in Paris and gusto mo ng magandang shooting spot with the Eiffel Tower, isa sa magandang puntahan I suggest, and parang hidden gem siya eh, kasi hindi ito alam ng karaniwang mga nagtutour dito eh, yung Avenue Camoin. So ito siya, para siyang may small terrace na overlooking yung Eiffel Tower. So makikita nyo, ito yung favorite ko sa lahat na with the Eiffel Tower. Naniniwala si Mark na sa kabila ng lahat, ang mga pagsubok ay bahagi ng buhay. Ang mahalaga ay ginawa mo ang iyong makakaya at hindi ka sumuko. Para sa mga gustong mag-start ng career sa photography and videography, huwag kayong matakot. Basta gaya ng sabi ng mentor ko, no? Ang galing na sinasabi niya eh. Galingan lang natin sa trabaho, huwag tayong manlamang, maging honest tayo. Madaling mangarap eh, pero ang sarap mangarap ng may kasamang Diyos. Siguro kung inuuna natin yung maayos na pagtatrabaho, maayos na pakikitungo sa tao, hindi naman siguro malabo sa Diyos na later on, parang i-bless tayo kung ano man yung pangarap natin. Sa kasalukuyan, hindi na under contract si Mark sa agency, ngunit dahil sa pinakita niyang mahusay na work ethics, siya pa rin ang kinukuha ng dati niyang employer. Kaya naman mas marami siyang oras para sa pamilya at sa iba pang pagkakakitaan. Grabe. Special thanks muna pala and shout out sa ating Paris production team. Siyempre kila Mark Eliar and family, Victor Lampa and family, Sofia Mercado, John Tan, Pearl Sampang and family, Chris and Jihan Tamashuna. Shout out po sa inyo. Marami pa tayong mahalagang tatalakayin mamaya, kaya stay tuned lang dahil magbabalik ang Good Morning Kuya. At nagbabalik po ang Good Morning Kuya. Kasama pa rin natin ngayon si Chef Marilyn Macias, ang ating chef for today. At syempre, update na namin kayo sa niluto ni Chef. Chef, nasa na ba yung paksiw natin? Kasi excited na po Ayan. ako sa ating paksiw. Okay, sige, dito muna tayo sa paksiw. Ayan, so kanina, habang wala akong ginagawa, naglagay na ako ng mga Gulay. Yes. Yun, ako. Medyo maliit yung bangus na nadala ko, kaya ganyan. Okay lang yan, Chef. Yan. Ayun. Info ko lang, 2 months ago, April, Opo. yes, ito yung ipinanalo ko sa Wow! Vietnam. At ito nga, alam nyo ba mga kasangbahay, no? Ang ating mga chef, talaga namang namamayagpag ang galing sa pagluluto sa iba't ibang bansa. Ito, makikita niya sa ating harapan, ang mga medal ni Chef. Dahil nanalo si Chef sa mga international cooking competition. Chef, saan-saan po ba niyo po ito nakuha? Ayan, this one, 3 years ago sa Malaysia. Sa Malaysia? Malaysia Culinary World Cup. This is a Guinness World Record competition. Wow! Yes, and na-achieve namin yung dami ng mga sumali na yun. Wow! And then the second one was last year. Last year, May, sa Thailand. Sa Thailand. Yes. Ayan. Ito naman, Chef. Yun naman, paksiw naman din yung ipinanalo ko doon. And then this one, same, yung paksiw ko dyan ay hinaluan ko ng gata. Ito naman ay sa Vietnam, noong April. Ayan. Kung mapapansin nyo kung bakit mga napakasimple ng mga inilalaban kong pagkain. Opo. Aim ko kasi na makilala ang ating mga simpleng pagkain sa hapag. Simple, masarap, at mura. Opo. Diba po? And also kasi, napapansin ko na kapag yung may mga lumalaban, usually adobo, kare-kare, sisig, why not ipakilala natin ang ating mga iba pang putahe sa Pilipinas, di po ba? So, At saka, unique ang paksiwa. Simple lang siya, pero masarap ang lasa. yes po. And I made sure na wala yung tinig. Yes. Exciting! Naku, Yes po. kaya mga kasambahaya, sa mga mag-iisip pa lang kung ano bang kakainin nyo ngayong tanghalian o kaya mamayang hapunan, eto na, magpaksiw na rin kayo at sabayan nyo kaming kumain. And also, I have chicken binakon. Ay, eto,
Chef, ano pa ibig sabihin ng chicken binakol? Chicken binakol, para siyang tinola, pero instead of water, ang ipinangsabaw dyan ay coconut water with coconut meat. Oh, ang galing. First time ko Ito po ay makakita dish ng niyan. mga taga-Bacolod. Taga-Bacolod, ang chicken binakol. Yes. Pero, Chef, may tatanong ako sa inyo, $1 million question. Wow! Kailan ko makukuha yan? Sa tinola po, ano po ang dapat nilalagay? Para Sayote or papaya? Kasi yan po laging pinagtatalunan, Chef, sa social media. Ay, hindi, mga team sayote kami. Ay, hindi, team papaya kami. Ano po ba dapat talaga? ano yan, walang basagan ng trip. Kung anong gusto mong ilagay. Opo. Ayan. Tama yan, Chef. Sabi nga ng nanay ko, lagay mo kahit ano kasi di naman kikibo yun eh. Sabi diba? nga ng lola ko, hindi daw iiyak yan. Tama. Kaya lagay niya kung anong gusto niya. Pwede naman both, no? Yes, opo. Ayun. So, pero ako, Chef, ang preference ko, gusto ko yung yung papaya. Yes. If mapapansin mo, medyo mahinog na yung papaya ko para mas matamis siya. Opo, kasi Yes po. meron siyang manamis-namis. Ang sarap dun sa Yes, tinola. ayan po. Naku, eto na nga, Chef. Siyempre, yung mga kasangbahay natin, na-curious sila gano'ng kasarap ang iyong paksiw at chicken binakol. Kung mai-invite nila kayo para magluto, paano Ayan. ba nila kayo makokontak? Ayan, just follow me on my Facebook page, Chef Marilyn Mesias. Ayan. Ako, hanapin niyo na lang po si Chef para mapaghandaan din kayo ng masarap na pagkain. Yes. At sana mga kasangbahay nag-enjoy kayo sa recipe natin ngayong umaga. At for sure, yung mga kasama ko dyan naiinggit na at gusto na rin kumain. Ayan. Gusto niyo na kumain, Joshua Ian? Ay, nako, Gutom na Chef. kami dito, Hindi, ano, na naman nakikita, nakakayayat na kami. Pero agree ako kay Chef ha. Kung ano naman, wag lang basagan ng tray. Oo. Kung ano yung recipe nila, ganun, mas maganda naman, ganun may variety, di ba? Para ma-explore natin kung ano ba talaga yung pinakamasarap. Kasi kung pipilit mo lang na ito lang pwede dyan, hindi natin malalaman kung pwede pala yung ibang mga gulay o mga ingredients na yan. Pero ito, maibang muna tayo. Alam nyo ba, mga kasangbahay, merong isang bakuna na kayang makapigil ng nakamamatay na sakit tulad ng cervical cancer. Ito ay ang human papilloma virus o HPV vaccine. Sino-sino ba ang maaaring tumanggap nito at tuwing kailan dapat magpaturok ng HPV vaccine? Alamin natin yan kasama si Dr. Jocelyn Zamora Mariano, isang gynecologic oncologist. Ang human papilloma virus or HPV vaccine ay isang uri ng bakuna na ibinibigay sa mga kababaihan maging sa mga kalalakihan upang maiwasan ang mga sakit na dala ng human papilloma virus. Ang pinaka-prominente sa mga sakit na dala nito or infeksyon na maaaring magbunga dito ay ang cervical cancer. So bilang pag-prevent sa cervical cancer, gusto nating mabigyan ng ating mga pasyente ng bakunang ito para mag-build up yung kanilang antibodies at para kung sila ay magkaroon ng pagkakataon na ma-introduce sa ganitong klaseng infection, nandoon na yung antibodies na maaring mapananggalan nila doon sa infection na dala ng human papilloma virus. Hindi lamang kababaihan ang dapat bigyan, pating mga lalaki. Although hindi sila contributory para sa pag-develop ng cervical cancer kasi wala naman silang cervix, pero maproproteksyonan sila doon sa ibang mga infection na maaring makaapekto sa mga lalaki. So sinisimulan to at the age of 9, pwedeng ibigay hanggang ang nakalagay kasi sa permiso ng pagbibigay ng vaccine is until 26 years old lang. Pero pwede siyang ibigay even beyond, hanggang 55 years old nga, pwedeng ibigay yung vaccine. Mas magandang maibigay ang human papilloma virus vaccine kapag wala pang karanasan, no? Yung sa sexual debut, yung bata, no? So 9 years old, pwede na siyang ibigay dahil nga gusto nating mag-build up yung antibody response niya doon sa mga infection na pagmumulan ng virus. Even if she's sexually active, pwede pa rin niya at mas lalo nga niyang kailangan
yung HPV vaccine. Importante lang malaman natin kung paano ang pagbigay, kung kailan ang susunod na dose at dapat makompleto yung 3 doses na kailangan para sa mas nakakasiguro tayong mataas na antibody response. Sa mga edad na 9 na makakatanggap na ng bakuna, pwedeng ibigay ng hindi ganoong kadalas yung susunod na dose nila. So yung isa, 0, 2, and 6. Ito pwede siyang ibigay after 6 months naman. Pwede nang ibigay yung next dose. Tapos na yun. No, tapos na. Yun na lamang ang bilang ng bakuna na kailangan niya. For those who are 15 years old and above at dapat mabigyan ng HPV vaccine, ibinibigay yan ng 3 beses. 0, 2, and 6. So 0 yung first na visit, then 2 months after, and 4 months after the second visit para makumpleto natin yung dose. Hindi na natin kailangan pang magbigay ng booster kasi ayon sa mga pag-aaral nila, hindi nagkaroon ng pagbabago yung mataas na antibody titer after the 3rd dose ng vaccine. Sa mga nakatanggap na ng HPV vaccine, hindi dapat hihinto ang screening or pagbisita ninyo sa inyong gynecologist. Kailangan pa rin sumailalim kayo doon sa mga screening test para sa cervical cancer. Ang laman na type ng viruses na doon sa ating bakuna na available ngayon ay 9 subtypes. Maraming 13 ang maaaring pagmulan ng cervical cancer na tipo ng subtypes ng HPV. So hindi pa tayo wala pa tayong bakuna na maaari nating ibigay para dun sa naiiwang 4 na klase pa ng viruses. Although sinasabi nila may cross-reaction na nangyayari dun sa mga hindi pa nare-recognize na binibigyan ng bakuna. So hindi ibig sabihin na porke nabakunahan ka na ngayon, hindi ka na pupunta sa iyong gynecologist. Kailangan pa rin magpa-screen. Kung hindi afford yung human papilloma virus na DNA typing, pwede naman yung pap smear. Kaya lang, mas magiging madalas lang ang gagawing testing pagka nag-pap smear tayo. So, kung yung pap smear, dapat every 3 years. Pag yung HPV DNA typing, every 5 years na siyang gagawin. Madalas na sinabing mga side effects sa pagbabakuna, ang kinatatakutan ng mga pasyente natin, lalo na sa mga bata. Pero yung base sa mga reports na narinig namin, ang kanilang madalas na kinocomplain lang ay yung sakit sa braso, yung injection. Pero after noon, wala na silang nararamdaman. Hindi sila nilalagnat, hindi nanghihina ang katawan, mabigat lamang siguro sa braso. Kaya nga, pag binibigay namin, hindi doon sa dominant na hand, na hindi madalas ginagamit doon sa kabilang braso. Dahil masakit nga daw kapag ibinibigay yung bakuna. Okay, marami tayong mga pagkukunan yan. May mga klinika na nagbibigay ng mga bakunang ito. No? Pwede kang kumuha from your pediatrician. Pwede kang kumuha doon sa infectious disease specialist. Binibigay din namin to sa aming mga pasyente, kaming mga OBGYNs. Importante yung mga pagbabakuna kasi ito isang paraan upang makaiwas tayo sa sakit. Makaiwas tayo sa mga infectious disease particularly. Ang HPV infection ay kadalasang nakikita doon sa mga sexually transmitted diseases na pwedeng magdulot din ng cervical cancer in the future. So ayaw natin dumating tayo sa punto na tayo ay magkakaroon ng cervical cancer or other forms of cancer na dala ng HPV. Pwede rin kasing anal warts, anal cancer yan, no? So, penile cancer pagdating sa mga kalalakihan. Ayaw nating dumating tayo sa puntong yun dahil mahal ang gamutan pag nagkaroon na ng cervical cancer. So, hanggat pwede pa siyang iwasan, gawin na natin tong paraan na to na nakakatulong sa atin para umiwas tayo sa ganoong sakit. Sabi nga nila, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Thank you for watching this video at sana po marami kayong natutunan dito sa ating mga iprinisintang mga kaalaman tungkol sa ating HPV vaccine. Muli, ako po si Dr. Jocelyn Zamora Mariano, ang inyong obstetrician gynecologist and gynecologic oncologist. Maaari po niyo akong bisitahin sa University of Santo Tomas Hospital. Salamat, Dr. Jocelyn Zamora Mariano, na isang gynecologic oncologist. Tandaan niyo po ang mga payo ni Doc dahil dapat healthy tayo. You know. At saka thank you pala kay Doc Mark kasi last
year, kung ako nagkakamali, binakunahan niya kami ng HPV na vaccine. Oo. Kaya meron na kaming protection. Ayun, sige, moving on tayo. Shoutout muna sa lahat ng nakatunin ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina tinanong natin sila kung ano ang motivation nila para mag-ipon. Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Ang comment ni RK Lorca: ang motivation ko para mag-ipon ay hindi lang para magkaroon ng pera, kundi para magkaroon ng kapanatagan ng isip. Gusto kong maging handa sa mga hindi inaasahang sitwasyon at magkaroon ng kakayahang suportahan ang sarili ko at ang mga mahal ko sa buhay kapag kinakailangan. Ang pag-iipon para sa akin ay isang paraan ng pagmamahal sa sarili at pag-aalaga sa kinabukasan. Para kapag dumating ang panahon ng pagsubok o oportunidad, hindi takot ang mangunguna, hindi takot ang mangunguna, kundi kumpiyansa at paghahanda. Yun. Ito naman, galing kay Annaliza Guevara Nodora. Ang motivation ko para mag-ipon ay yung kaisipan na huwag ubos-ubos biyaya. Bukas ay nakatunganga. Tama. Ang sabi naman ni John Kenneth Alano, ang motivation ko sa pag-iipon ay para sa sarili ko, sa future ng aking papa at mama, at syempre, para sa pag-aaral ng bunso kong kapatid na si Sam. Iba't iba talaga tayo ng motivation. Pero maganda, meron tayong motivation. Yan ang importante. Ngayon naman, para sa mga kasambahay natin, nag-aabang ng ating mobile dental and optical clinic schedules ngayon po, June 17, 2026. Ang Unit 1 ay nasa Barangay Poblacion Central, Sison, Pangasinan. Sa Malutong Gabon, San Jose, Barangay Kutkut 1, Kapas, Tarlac. Ang unit number 3 naman po ay nasa Purok Maligaya, Barangay Carpenter Hill, Coronadal City, South Cotabato. At ang unit number 4 ay nasa Barangay Tumaga Health Center, Zamboanga City. Ang unit number 5 naman ay nasa Barangay Tigum, Pavia, Iloilo. At ang unit number 6 ay nasa Javer Building, Sangi Road, Barangay Paho, Lapu-Lapu City, Cebu. At ang ating mga MCJ Diagnostic Centers and MCJ Charity Centers na schedule ay narito naman po mga kasangbahay. Ang MCJ Diagnostic Center sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Kapalit, Pampanga ay open po yan araw-araw. Pero kapag Monday to Thursday, 10 a.m. to 12 noon at kapag Friday naman ay 5 a.m. to 9 a.m. At meron tayong weekly medical mission sa Barangay Doña Orani, Bataan. Every Monday po ang schedule dyan. Ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. At ang MCGI Charity Center naman sa Valenzuela City na matatagpuan sa number 22 T. Serrano Street, Marolas, Valenzuela City. Open po sila every Monday. Ang registration time naman po dyan ay from 5 a.m. to 9 a.m. At ang MCGI Charity Center sa Parañaque City, nasa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Every Tuesday naman po, ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. At ang MCGI Charity Center sa Quezon City ay matatagpuan sa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Every Wednesday naman ang schedule. Ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. At ang MCGI Charity Center sa Davao del Norte na nasa Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Open po sila. Ang kanila pong registration time ay from 6 a.m. to 11 a.m. At ang MCGI Clinic naman po sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Every Friday po yan. Ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. At remind natin ang ating mga kasambahay mula sa announcement ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Iniimbitahan po natin ulit ang lahat na sumali sa nationwide simultaneous earthquake drill para sa second quarter ngayong taon. Bukas po, June 18 ito isasagawa, kaya maganda makiisa po tayo mga kasambahay. That's right. At para naman updated kayo sa ating mga good news at inspiring features, huwag kalimutang mag-follow and subscribe sa UNTV News and Rescue at Good Morning Kuya official social media pages. Tama. Uy,
marami pa tayong oras para magkwentuhan. Oo Marami nga pang eh. space dito, pwede pa talagang gumulong. pero ang saya, kasi gusto ko na matikman yung luto ni Chef na paksiw. Mahilig ka ba sa Oo, paksiw? mahilig ako sa paksiw. Kasi, ewan ko, kasi yung iba, may mga parang trauma. May trauma sila sa paksiw. Kasi pag hindi masarap kasi yung luto ng paksiw, syempre kapag yung iba, first time nila makatingin ng paksiw, nadadala na. Oo. Pero pag masarap yung natikman mo, ikaw ba? Ako paksiw, lagi ko nire-request sa mami ko, medyo damihan niya ng konti yung sabaw. Kasi parang laging konti eh. Laging konti, di ba, ang Damihan sabaw. yung sabaw? Oo, yung parang dagdag lang ng konti. Kasi lagi ako nabibitin sa sabaw. Gusto ko yung ayoko yung ng sabaw Oo kasi nga ang eh. asim. Talaga ba? Asim. Ako gusto ko yun, yung parang nilalagay ko yung sabaw sa kanin. Wala, gusto ko siya. Kaya sabi ko, dagdagan ng konti kasi laging konti eh. Yung ano ng Baka gusto paksiw. mo sinigang. Yung parang pag ganun na. Kasi yung nasarapan talaga ako sa sabaw ng paksiw. Pero anong isda ang usual na pinapaksiw niyo? Kahit anong isda. Basta kung ano yung pinapaksiw ng mami ko. Minsan di ko na natatanong kung anong isda. Minsan yung isda din importante, kung anong klaseng isda yung papaksiw para masarap. Sa inyo ba, anong isda? Bukod sa bangus, meron pang iba kayong pinapaksiw. Nakalimutan ko yung tawag eh. Anong Pero yung kulay? mga silver na. Silver na isda. Makinang. Pwedeng sanlaba yan. Silver. Pwede. Hindi pwede, sayang. Pero bangus ang gusto ko eh, bangus. Bangus. Kahit na hindi boneless, okay lang sa akin bangus. Yun lang kasi yung minsan sobrang matinik kasi yung bangus eh. No? So kung hindi ka sanay kumain, baka ma-hospital ka. Kaya dapat malinaw ang mata pagkakain ng bangus. Pampalinaw na mata, bangus. Lumilino yung mata ko pag kumakain ng bangus eh. Anyway, bati na tayo. Binabati ko lang sila Hazel, Pat, Andrea, Rica, Rhea, AJ. Good morning sa inyo. Yes. Good morning At sa mga nangangailangan naman ng skin services, visit Morph Aesthetics where beautiful transformation awaits. Your top-notch solution on all your beauty needs. Visit their branches at Malolos, Marilao, Quezon City, and San Jose del Monte. Follow their social media accounts to know more. Thank you, Ms. Caroline Doble and the rest of the team. Transform to a better you with Morph Aesthetics. At binabati ko lang, habol ko lang po si Kuya Eric, good morning, at kay Lou Archer na taga dyan sa Batangas. Alam niyo, natutuwa ako kasi kapitbahay namin sila dati sa Malolos. Ngayon, nasa Batangas na Kuya Eric? sila. Sino bang Kuya Eric? Ano ba? Hindi, nakikikuya lang. Nakikikuya lang din ako eh. Kapitbahay namin sila. Tapos nung nakita niya ako, nung dinalaw namin sila, alam niyo sabi na sa akin, sabi niya, hala, ang laki mo na. Dati nagbabike ka lang dun sa gilid natin. Gano'ng katagal na kayo hindi Ganun nagkita? katagal. As in, bata pa ako nung huli kami nagkita. Hello, Kuya Eric. Hello, Kuya Eric. Hello, Malaki na ako. Mami. Sabi niya, laki mo na. Dati nagbabike ka lang dun sa gilid ng kalsada. Parang yun yung default na ng mga ng mga tita, ganyan. Ay, laki mo na. Big boy ka na. Dati ganyan ka lang ah. Sinasabi sa mga family reunion, yan yung mga linya. And speaking of Batangas, nabanggit ni Celine, binabati ko rin sila Ray. Sila Ray. Yung ano ni Chacho, yan, sila Ray. Good morning, broski. At binabati ko rin pala ng good morning sila Good morning po. Sila JP, JC, si Ate Z, si Goku, si Tala, and si Sam. Good morning. And binabati ko pala, binabati ko. Mami ko to. Si Mami Virgie kasi nag-celebrate siya ng Sabbath anniversary. Ay, happy Sabbath anniversary. 33rd Sabbath anniversary Kailan na. ngayon? Oo, ngayong araw. Oh, happy Sabbath 33rd Sabbath Ano anniversary ni yung mga kapatid natin Mama na Virgie. hindi gumigising ng maaga? Alin, sino? Ira Tini. Ay, Ratini, magandang umaga sa inyo. Sana masarap ang almusal ninyo. Sana masarap yung tulog nyo. Sige. At yan na nga ang ating very productive Wednesday morning. For more inspiring and engaging activities, samahan niyo po kami uli bukas. God willing, dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning, Kuya!